Pangako, Elian, sa pagbabalik ko, ikaw kaagad ang pakakasalan ko. Tila musika sa pandinig ni Elian ang salitang binitawan ni Maris habang nakasandal sa kanyang balikat doon sa paborito nilang upuan sa ilalim ng punong mangga. Tahimik ang gabi at tanging ang huni ng mga kuliglig at mahinang ihip ng hangin ng saksi sa mga sumpaang binitawan ng dalawang pusong umaapaw sa pagmamahalan. "Huwag mo akong papaasahin, Marisa. Alam mong hindi ko kayang masaktan ng ganito." Mahina niyang tugon habang pinipisil ang kamay ng nobya. Hindi kita papaasahin. Pangako ko yun kay Papa bago siya namatay. Pangako ko rin sa'yo ngayon. Kailangan ko lang talagang makaalis para rin sa kinabukasan natin. Pilit nang umiti si Elian. Naiintindihan naman niya. Hindi ganoon kadali ang buhay nila. Si Maris ay nagkaroon ng pagkakataong magtrabaho sa Italy bilang isang caregiver. Isang pangarap na matagal na nilang napag-usapan at ngayon ay malapit na ang pag-alis ng dalaga. Kaya't magkahalo ang saya at lungkot sa kanyang dibdib. Ilang araw na lang ay aalis na si Maris. Wala pang katiyakan kung kailan ito babalik. Pero ang sigurado niya ay babalik ito at magpapakasal sila dahil ito ang kanilang plano. Dumaan ang mga araw at dumating na ang petsa ng pag-alis ni Maris. Habang nasa terminal, hindi na napigilan ni Elian ang luhang matagal na niyang pinipigil. Babalik ako, Elian. Huwag kang mag-alala. Lagi ako magsusulat. Magpapadala rin ako ng pera kapag may sobra. Basta't ipagpatuloy mo yung maliit nating tindahan, ha? Paalala ni Maris habang yakap-yakap ang nobyo. Wala kang dapat na alalahanin. Basta't pangako mo, babalik ka, ha? Ngumiti si Maris bago siya pumasok sa terminal gate. Iniwan ang pusong puno ng pangarap at pangakong binuo sa ilalim ng buwan ng Hunyo. Pag-uwi ni Elian, sinalubong siya ni Lola Nida, ang kanyang tagapayo at tila pangalawang ina. Huwag ka nang umiyak, Elian. Ang mahalaga ay maghintay ka. At ang totoong nagmamahal ay marunong magtiwala. Tumango siya kahit mabigat pa rin ang dibdib. Lumipas ang mga araw. Ginamit ni Elian ang kalungkutan bilang inspirasyon. Pinagbuti niya ang pagtitinda sa maliit nilang sari-sari store. Sa bawat kita, inilalagay niya sa isang kahon na may nakasulat na, "Para sa kasal namin ni Maris." Araw-araw, sumusulat si Elian sa kanyang lumang notebook. June 15. Naghintay ako ulit ngayong araw, pero walang sulat. Ganun pa man, naniniwala akong babalik ka. Walang linggo na hindi siya nag-aabang sa post office. Walang araw na hindi niya pinupuntahan ang lumang upuan sa ilalim ng mangga. Noong mga panahon kasing iyon, ay hindi pa uso ang internet. Kaya naman sulat ang pangunahin nilang paraan para makapag-ugnayan. Sa puso ni Elian, paulit-ulit ang isang salita, pangako. Lumipas ang isang buwan ng pananabik, ng pag-asa at ng paghihintay. Ngunit wala pa ring sulat. Walang sulat o kahit tawag man lamang. Wala ni isang mensahe. Sa kabila ng lumalalang pananabik, hindi natinag si Elian. Bawat araw, sinusulat niya sa kanyang journal ang salitang puno ng pag-asa. July 15. Wala pa ring balita. Baka busy lang siya. Naiintindihan ko. Hanggang sa umabot na ang Setyembre. Ito ang nakasulat sa kanyang journal. 3 buwan na, pero hindi ko pa rin bibitawan ang pangako mo. Sa bawat pahina ng kanyang kwaderno ay mababakas ang paninindigan, ang paniniwala, at ang sakit na unti-unting bumabaon sa kanyang puso. Ilang buwan na ang lumipas pero wala pa ring paramdam ang kanyang nobya na si Maris. Hanggang sa umabot na nga ng 3 taon. Anak, baka naman dapat mo na siyang kalimutan. Paalala ni Lola Nida habang naghahain ng hapunan. Napayuko si Elian. Hindi pa po. Alam ko pong babalik siya.
Pero 3 taon na, Elian. Tumigil sa paggalaw si Elian. 3 taon nga. Sa tagal ng panahon, kahit ang kanyang mga kaibigan ay unti-unti nang sumusuko sa kwento ng pag-ibig nila ni Maris. Kung mahal ka niya, sana kahit isang liham man lamang. Bulong ni Lola Nida habang nakatingin sa kanya ng may lungkot. Pero si Elian, pilit niyang sinasabi sa sarili na marahil ay merong dahilan. Marahil ay may pinagdaraanan si Maris. Marahil ay hindi pa panahon. Sa tindahan, madalas ay nauupo siya sa gilid habang nakatingin sa kalye. Umaasang isang araw ay may lalapit na courier at maghahatid ng liham o package sa kanya. Kuya Elian, bakit lagi kang nakatingin sa daan? Tanong ng batang customer minsang bumili ng candy. May inabangan lang ako. Simpleng sagot niya. Girlfriend mo po? Inosenteng tanong ng bata. Napangiti si Elian. Pero ang ngiti ay may halong kirot. Oo, pinangako niya kasi na babalik siya. Isang araw ng Disyembre, habang nag-aayos siya ng paninda, may nag-abot sa kanya ng sobre. Agad niyang inisip, baka kay Maris galing to. Nang makita ang nakasulat sa sobre, tila binuhusan siya ng malamig na tubig. Hindi ito sulat ni Maris. Ito ay imbitasyon. Imbitasyon sa isang kasal. Nang buksan niya, ay talaga namang natigilan siya. Inaanyayahan ka naming tumalos sa pag-iisang dibdib ni na Maris Navarro at Darren Gutierrez. Nanlamig ang kanyang katawan. Pinagpawisan ang kanyang palad. Muling pinasa ang pangalan. Hindi siya nagkamali. Si Maris Navarro nga ito, ang kanyang girlfriend. Hindi niya na namalayan ang pagbagsak ng hawak niyang sobre. Unti-unting umalingaw sa kanyang isipan ng mga salitang minsang binitawan nito. Sa pagbabalik ko, ikaw ang pakakasalan ko. Ngunit bakit sa pagbabalik, ibang pangalan ng kanyang kasama? Tumulo ang luha ni Elian. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makagalaw. Hindi ito kwento ng pag-ibig na pinanghawakan niya sa loob ng 3 taon. Ito na ba ang katapusan ng kanyang paghintay? Isang linggo bago ang nakatakdang kasal na nabasa sa imbitasyon, isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng maliit na tindahan ni Elian. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga paninda, hindi niya kaagad napansin ang pagbaba ng isang babae. Pamilyar ang kilos, pamilyar ang ayos, hanggang sa marinig niya ang boses nito. Elian. Napalingon siya. Ito ay si Maris. Maganda pa rin. At mas lalo pang ang gumanda ngayon. Maputi, makinis, mukhang elegante ang pananamit. Naka-heels pa ito at merong designer bag. Hindi ito ang Maris na iniwang umiyak sa terminal. Hindi na ito ang Maris na simpleng babae lang noon sa kanilang barangay. At higit sa lahat, hindi ito ang Maris na nag-iwan sa kanya ng isang pangako. Hindi siya kaagad nakapagsalita. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Naligas ang kanyang mga paa. Tila sinampal ng katotohanang narito na ang babae. Pero may malaking pagkakaiba sapagkat may lalaki itong kasama. Siya nga pala si Darren, fiancé ko. Pagpapakilala ni Maris habang nakatingin sa kanya. Tumango lamang si Elian. Wala ni isang salita. Wala ring emosyon. Si Darren ay isang matikas, mayaman, at mukhang edukadong lalaki. Agad na iniabot ang kamay kay Elian. Nice meeting you, bro. Maris has told me a lot about you. You must be Elian, her childhood friend, right? Kaibigan? Ulit ni Elian sa sarili. Napakapit siya sa mesa upang hindi tuluyang gumuho ang kanyang katawan. Sa loob ng ilang taon ng paghihintay, sa bawat liham na hindi dumating, sa bawat gabing puno ng dasal, ito pala ang katotohanan. Hindi makatingin ng diretso si Maris sa kanyang mga mata. Halatang may itinatago. Pero ano pa nga ba ang silbi ng mga paliwanag kung malinaw na ang ebidensya? Isang lalaki, isang kasal, at isang nakalipas na pangako. Pasensya ka na, Elian. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Nag-iba lang talaga ang ihip ng hangin.
Hindi ko rin alam na darating sa buhay ko si Darren. Tumawa si Elian, malamig at mapait. 3 taon, Maris. 3 taon akong naghintay. Hindi 1 buwan, hindi 1 taon, kung hindi 3 taon. Naging totoo naman ang pagmamahal ko sa'yo noon. Mahinang sagot ng babae. Pero nagbago ang panahon, nagbago ang damdamin ko, at darating ang araw, maiintindihan mo rin. Tumango si Elian. Maintindihan ko rin? Baka nga, pero hindi ngayon. Pagkatapos ng maikling sandali, iniwan na rin siya ng dalawa. Naiwan siyang nakatayo sa tabi ng kanyang munting tindahan. Hawak-hawak ang lumang notebook kung saan nakasulat ang bawat araw ng kanyang paghihintay. Nang makaalis ang sasakyan, saka siya umupo sa tabi ng kanyang tindahan. Tahimik, walang luha, dahil wala siyang nararamdaman. Kung hindi dahil ubos na. Hindi siya makapaniwala. Ang pinanghawakan niyang pangako ay binaliwala lamang ng isang taong hindi marunong tumupad. Ngayon, hindi lang puso ang sugatan, pati na rin ang kanyang dignidad, pati ang kanyang tiwala. Ngunit habang tahimik siyang nakaupo, may mumunting apoy sa kanyang dibdib na unti-unting nabubuhay. Hindi ito galit, kung hindi tamang paghiganti. 1 linggo matapos ang muling paghaharap kay Maris, tila hindi na si Elian ang dating tahimik na nagtitinda sa gilid ng daan. Merong nagbago, hindi sa kanyang panlabas na anyo, kung hindi sa kanyang loob. Ang dating pusong puno ng pag-asa, ngayon ay napalitan ng determinasyong umangat. Hindi para ipakita kay Maris kung ano ang nawala sa kanya, kung hindi para iparamdam sa kanya kung gaano kabigat ang iniwang sugat. Lola, alis po muna ako ng ilang buwan. May ayusin lang po akong negosyo sa Maynila. Paalam na Elian isang gabi. Nagulat si Lola Nita. Ano ka mo? Negosyo? May puhunan ka ba, iho? Tahimik nang umiti si Elian. Hindi niya kinakailangang magpaliwanag. Sa loob ng mga taong naghintay siya, hindi lang pag-ibig ang kanyang pinagyaman, kung hindi kaalaman. Habang naghihintay kay Maris, nag-aral siya online ng business management, marketing, at pati na rin e-commerce. Lahat ng pwedeng pagkakitaan. Sinubukan niya. Hindi na siya basta tindero lamang. Siya na ngayon ang supplier ng ilang malalaking retailers sa ibang bayan. Gamit ang kanyang sariling linya ng mga lokal na produkto. Katulad na lamang ng mga dried foods, native snacks, at pati na rin tsaa. Tahimik lang niyang pinalago ito sa likod ng simpleng tindahan. Walang nakakaalam. Walang may alam na milyonaryo na pala ang lalaking minsang iniwan sa pangakong napako. Naging milyonaryo siya habang pinaghahandaan ang muli nilang pagkikita ni Maris. Pero nabaliwala lamang ang lahat. Walang kaalam-alam si Maris na nag-ipon pala siya para sa kanilang kinabukasan. Pagdating nga niya sa Maynila, agad siyang nagtungo sa opisina ng Lux Bloom Events, ang kumpanyang humahawak sa kasal ni Maris. Napag-alaman niyang may pagkukulang ang kumpanya sa supply ng giveaways para sa mga bisita ng kasal. Kaya naman doon siya pumasok. Ginamit niya ang isa sa kanyang mga restradong brand, ang Elias Naturals, at nag-alok ng serbisyo sa isang event planner. Walang nakakaalam na siya si Elian, ang lalaking iniwan. Tinanggap ng kumpanya ang kanyang produkto. Yun ang gagamitin bilang souvenir sa kasal ni Maris. Make sure na maganda ang packaging ha. Prestigious ang ikakasal. Paalala ng planner. Ang hindi nila alam na ang lalaking kausap nila ay siya ring niloko ng bride. Dumating na nga ang araw ng kasal. Lihim na dumalo si Elian. Suot ang simpleng Amerikana. Nakaupo siya sa pinakadulo ng reception hall. Wala sa listahan. Pero dahil siya ang isa sa mga suppliers, kaya naman pinayagan siyang pumasok. Isa-isang pinuksan ng mga bisita ang souvenirs sa kanilang mesa. Lahat ay mayroong kahon ng mamahaling tsaa at pati na rin pulot. Pero may sulat sa ilalim ng takip. Para sa babaeng nangako ngunit bumitaw at sa lalaking ikinasal na walang alam sa pinanggalingan nito. Nagkagulo ang lahat at nagulat si Maris.
Kinuha ang isang kahon at binasa ang sulat. Nang makita niya ang sulat kamay na Elian sa mensahe, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Agad siyang napalingon sa paligid. At doon, nakita niya si Elian, nakaupo sa dulo. Tahimik lamang ito, wala ni isang salita. Ngunit sapat na ang tingin ng kanyang mga mata para ipadama ang bigat ng sakit. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya lumapit. Tumayo lamang si Elian. Tumingin kay Maris ng diretsahan at saka tahimik na lumakad papalayo. Pagkatapos ng kasal, ay tahimik ang lahat. Walang imik si Maris kahit surrounded siya ng mga bisita, floral arrangements at pati na rin music. Tumayo siya sa gitna ng crowd, ngunit tila wala siyang naririnig. Nakatitig siya sa hawak na kahon, ang souvenir na naging paalala ng kanyang pagkakamali. Bakit ang weird ng mensahe? Tanong ng isa sa mga pinsan niya. May pinaghuhugutan yon. Sagot ni Maris habang unti-unting nangingilid ang luha. Hindi niya sinabi sa asawa niyang si Darren kung sino ang sumulat ng mensahe. Paano niyang ipapaliwanag na may lalaki siyang sinaktan noon at yun ang taong nag-supply ng mga giveaways para sa sariling kasal nila. At higit sa lahat, paano niyang ipapaliwanag na hanggang ngayon, hindi pa rin siya lubusang masaya. Makalipas ang ilang linggo, sinimulan na nilang manirahan sa isang condominium unit sa BGC. Ngunit hindi naging masaya ang pagsasama nila. Babe, parang wala ka na namang gana, sabi ni Darren habang nagsasalo sila sa hapunan. Pagod lang ako. Sagot ni Marisa, sabay iwas ng tingin. Pero ang totoo, hindi niya maiwasang balikan ang mga mata ni Elian noong reception. Ang sakit, ang hinanakit, at ang pagkadurog. Lahat ng iyon ay sumasalamin sa kanyang sariling nararamdaman ngayon. Nabubuhay siya sa ganito, ngunit nanlalamig ang gabi. Nasa tabi niya ang lalaking pinili niya, pero iba ang sigaw ng kanyang damdamin. Habang si Darren ay abala sa mga negosyo at mga lakad, si Maris naman ay palaging nasa sulok ng kanilang tahanan. Hawak ang lumang lakit na may larawan nila ni Elian noong high school pa lamang sila. Hindi yun itinapon. Hindi niya kayang sirain ng natatanging alaala na puro pagmamahalan lamang. Isang araw, habang naglalakad sa mall ay napansin niya ang isang malaking booth ng mga lokal na produkto. Maayos ang pagkakadisplay. Elegante ang brand. Ang pangalan ay Elijah Naturals. Bigla siyang napatigil. Sinilip niya ang nakasulat sa isang placard. Founder, Elijah Elian Romero. Galing sa simpleng pamumuhay ngunit mas pinili ang dignidad kaysa sa pandaraya. Gumuho ang lahat sa kanya. Ngayon lang niya tuluyang nakuha ang buong larawan. Hindi lang basta supplier si Elian. Siya ay matagumpay na negosyante. May kininto ang puso at mas mataas na ngayon kaysa sa anumang pinangarap niyang makuha kay Darren. Si Darren na kanyang mayamang asawa. Ang lalaking kanyang iniwan ay hindi na lamang basta lalaki. Isa na itong merong paninindigan at may isang paghihiganti na hindi kailanman umasa sa dahas kung hindi sa tagumpay. Kinagabihan, umiiyak siya ng tahimik sa banyo. Isinara ang pinto at siniksik ang sarili sa sulok. Patawarin mo ako, Elian, kung may pagkakataon lang ulit. Pero wala na. Si Elian ay lumakad na palayo at kahit paanong pagsisisi, hindi na maibabalik ang araw na iniwan niya ang tapat na lalaking iyon para sa kinang ng salapi at posisyon. Ang laso ng pagsisisi ay hindi sumisigaw. Tahimik itong bumabaon at unti-unting sinisira ang puso hanggang sa tuluyang pumatay ng damdamin. Makaraan ng halos 1 taon, patuloy na lumago ang negosyo ni Elian. Mula sa simpleng online orders, lumawak ang distribusyon ng kanyang produkto. Nasa groceries, health stores, at maging sa mga kilalang resort hotels. Siya na ngayon ang CEO ng Elijah Naturals Corporation. Isang kumpanyang pinupuri sa media bilang huwaran ng modernong tagumpay mula sa simpleng buhay. Hindi man siya sikat sa showbiz, sa pusapan naman siya sa mundo ng negosyo. Isang araw, naimbitahan siyang guest speaker sa isang Young Entrepreneur Summit sa isang kilalang hotel sa Taguig.
Sir Elian, may reserve table po kayo sa harap. Papasok na po kayo sa main hall pagkatapos po ng introduction. Ani ng staff habang inaayos ang kanyang ID. Tahimik lamang si Elian. Suot niya ang maayos na gray suit. Simple pero elegante. Sa kanyang mga mata, kita pa rin ang lalim ng karanasan. Hindi siya umakyat para magpasikat. Narito siya para magturo, hindi para magparinig. Habang naglalakad papasok sa venue, isang babae ang napatigil sa hallway. Elian? Napalingon siya. Naroon si Maris, naka-business attire, may hawak na notepad. Mukhang parte siya ng media team. Halos hindi siya makapagsalita. Ikaw nga. Ikaw yung guest speaker? Tahimik lamang si Elian sa loob ng ilang segundo bago tumako. Oo, ikaw, anong ginagawa mo rito? Part ako ng coverage team ng event. Ako yung assigned mag-interview after ng talk mo. Sagot ni Maris, nanginginig ang boses. Hindi niya alam kung ito ba'y blessing o parusa. Ngumiti si Elian. Hindi sarkastiko, hindi mapanakit. Simple lamang at tanggap na. Kung ganon, kita tayo mamaya. Gawin nating profesional. Nang matapos ang talumpati ni Elian, na pinagpiestahan ng audience sa talas ng insight at simpleng humor, dumiretso siya sa interview area kung saan naghihintay si Maris. Wala siyang kopya ng mga tanong. Spontaneous ang lahat. Unang tanong, Panimula ni Maris. Pilit na binubura ang kaba sa tinig. ano po ang nagtulak sa inyo para abutin ang ganitong tagumpay? Napatingin sa kanya si Elian, saka ngumiti ng matalim. Ang kabiguan, sagot niya. Lalo na yung galing sa taong pinagkatiwalaan mo ng buong puso. Masakit man, pero ayun ang nagturo sa akin kung papaanong magpatuloy, kahit wala nang balikan na masasandalan. Nanlaki ang mga mata ni Maris. Ramdam niyang hindi ito simpleng linya. Ito ay patama sa kanya. Ngunit wala siyang karapatang sumagot. Siya ang taong tinutukoy. Pangalawang tanong, Tanong ulit ni Maris. Halos hindi makatingin. paano niyo natutunang patawarin ang mga taong nagdulot sa inyo ng sakit? Napaisip si Elian. Saglit siyang tumingin sa kisame bago sumagot. Kapag kasi sobra na ang tagumpay mo, wala nang silbi ang galit. Wala ka nang dapat na patunayan. Ang natitira na lang ay kapayapaan sa puso. At sa oras na yon, huminga si Maris ng malalim. Hindi niya alam kung dahil ba sa bigat na kanyang pagsisisi o dahil sa naramdaman niyang pinalaya na siya ni Elian. Pero ang pinakamasakit ay huli na ang lahat. Pagkatapos ng interview, hindi na muling nag-usap sina Elian at Maris. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas lalong tumitindi ang pagkakabalisa ng babae. Ang mga sagot na Elian ay patuloy na tumatama sa kanyang konsensya. Parang laso na unti-unting sumisira sa kanyang isipan. Isang gabi, habang hinihintay si Darren mula sa out-of-town business trip, nakatanggap si Maris ng anonymous email. May subject itong, para malaman mo ang totoo sa taong pinili mo. Sa una ay gusto niyang baliwalay nito, pero may attachment ang email. Isang video file. Nang binuksan niya, agad siyang nanlumo. Sa video, kuha mula sa isang private party. Kitang-kita si Darren na may kasayaw. Isang babae. Halos nakabra na lamang ang suot. Habang hinahalikan siya sa leeg. Sa background, may naririnig pang mga salitang, "Si Maris? Alam mo namang pampalipas lang yon habang naghihintay tayo sa deal sa Singapore." Gumuho ang mundo niya. Ilang ulit niyang pinanood ang video. Umaasa na baka may mali sa nakita niya. Ngunit paulit-ulit lang ang katotohanan. Ang lalaking pinakasalan niya ay traidor. Traidor at manloloko. Kinabukasan, tahimik siyang naghanda ng mga dokumento. Nag-empake ng kaunting gamit at umalis sa unit. Hindi na siya naghintay ng paliwanag. Hindi niya na kailangan pa ng drama dahil pagod na siya rito. Dumiretso siya sa isang lumang bahay sa Antipolo, dating rest house ng kanyang tiyahin. Sa loob ng ilang araw, doon siya nanirahan, pilit na binobo ang sarili.
Doon niya muling binuksan ang lumang diary. Ang huling pahina ng sulat ni Elian na siniksik pa niya sa pagitan ng mga pahina. Ngayon lang niya muling binasa ito. Kung sakali mang hindi mo na ako piliin sa dulo, pipilitin kong huwag magalit. Pero sana, bago mo ako tuluyang limutin, paisip mong may isang tao sa mundong ito na minahal ka ng buong buo kahit walang kasiguraduhan. Napaiyak na lamang siya. Hindi lang dahil sa alaala kung hindi dahil alam niyang wala na siyang babalikan. Sa lahat ng desisyon niya sa buhay, ito ang pinakamasakit. Ang piliin ng mali at iwan ng tamang tao. Ilang linggo ang lumipas, nag-viral ang isang balita sa social media. Local Natural Friends CEO donates 5 million pesos sa Rural Scholarship Fund. Si Elian ang nasa larawan. Abot tenga ang ngiti, kasama ang mga batang benepisyaryo. Isa sa mga batang iyon ang anak ng dating katulong ni Maris. Alam niyang alam ni Elian kung sino ang tinulungan niya. At sadyang pinili pa rin itong gumawa ng kabutihan. Wala siyang hinihinging kapalit. Wala ring announcement ng pagiganti. Yun ang tunay na tagumpay para sa kanya. At yun rin ang pinakamatinding parusa para kay Maris. Ang mapanood ang dating minamahal na lalaki na masaya na nga at matagumpay pa. Habang siya ay parang isang kandilang nauupos dahil sa kanyang sariling pagkakamali. Isang taon ang lumipas. Ang pangalan ni Elian Cruz ay isa ng bigating personalidad sa mundo ng negosyo at sa social advocacy. Kilala siya hindi lamang sa pagiging isang CEO ng Elijah Naturals, kung hindi pati na rin sa kanyang outreach programs, scholarships, at livelihood training para sa mga solo parents at out-of-school youth. Isang umaga, habang nasa isang community center sa Laguna, kung saan ipinapagawa niya ang bagong training hall para sa mga kabataan, nilapitan siya ng isang babaeng pamilyarang mukha. Si Maris. Nakapayong ito. Nakasuot ng simpleng bestida. Wala ring makeup at tila mas payat at mas tahimik kaysa dati. Pwede ba kitang makausap? Mahinang tanong nito na halos pabulong. Saglit siyang tinignan ni Elian. Walang galit sa kanyang mga mata. Pawang pag-unawa at lamig na lamang ng nakaraan. Sige, pero siglit lang ha. May training session pa kasi ako sa mga bata. Umupo sila sa ilalim ng puno. Doon sa likod ng gusali. Tahimik. Walang background music. Walang dramatikong ulan. Langit lang at katahimikan. Ayokong humingi ng tawad. Panimula ni Maris. Dahil alam kong walang sapat na salita para magpura ng lahat ng sakit na naitulot ko sa'yo. Tumango si Elian. Tama ka dyan. Ngumiti ng mabait si Maris. Pero gusto kong malaman mo, araw-araw kong pinagsisisihan ang pagpili ko sa taong pinakasalan ko. Pinagpalit kita sa pangakong walang laman. Elian, hindi ko na hiniling pa na bumalik ka. Pero sana, malaman mong minahal talaga kita ng totoo. Siguro hindi ko lang alam kung paanong panindigan yon dahil natatakot ako para sa hinaharap ko. Natatakot ako na baka wala tayong kinabukasan, pero nagkamali ako. Maling-mali ako, Elian. Ibang-iba ka na ngayon. Napakataas na ng narating mo. Napakalayo mo na. Huminga ng malalim si Elian. Tahimik at walang galit sa mata. Maris, sagot niya. Minahal din kita. At sobrang minahal kita. Pero minsan, kailangan nating matutong mahalin ang sarili natin. Higit pa sa taong sinaktan tayo. Napayuko si Maris. Masaya ka na ba ngayon? Ngumiti si Elian. Oo, masaya ako. Masayang-masaya ako sa ginagawa ko. Masaya ako dahil marami akong natutulungan. At higit sa lahat, masaya ako dahil natutunan kong patawarin ang sarili ko. At pati na rin ikaw. Napaluhang muli si Maris. Hindi dahil sa inaasahan niyang magkakabalikan sila. Kung hindi dahil sa alam niyang yun na ang huling sandali. Huling beses na magtatama ang kanilang mga mata. Bilang dalawang taong minsang nagmahalan. Tumayo na si Elian. Maris, lahat ng nangyari sa atin, masakit man, ay may layunin.
Salamat dahil tinulak mo akong matutong lumaban. Hindi para gumanti, kung hindi para magtagumpay sa buhay. Pagkaalis na Elian, nanatili si Maris sa ilalim ng punong iyon. Tuluyang umiiyak, hindi dahil sa hinanakit, kung hindi dahil sa huling leksyon ng pagmamahal. 5 taon ang lumipas. Sa isang prestiyosong university auditorium sa Cebu, nakatayo si Elian Cruz. Inanyayahan bilang isang keynote speaker para sa graduation ng mga scholar ng kanyang foundation. Suot niya ang simpleng barong at hawak ang mikropono. Ngunit hindi para sa mga padrama o talumpating puno ng pangako. Isa lang ang kanyang layunin, ipasa ang apoy ng pag-asa. Magandang araw. Ako si Elian Cruz. Hindi ako galing sa isang mayamang pamilya at hindi rin ako laging nananalo. Maikli niyang bungad. Pero kapag natutunan mong gamitin ang sakit bilang lakas at ang pagkatalo bilang gabay, walang imposible. Lalo na kapag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Nagpatuloy pa ang kanyang talumpati. At pagkatapos ng programa, lumapit ang isang estudyanteng babae. Bit-bit ang thesis niya patungkol sa social entrepreneurship. Napansin ni Elian ang pangalan, Mira Santos. Napangiti ang dalaga habang nagpapasalamat sa scholarship. Hindi niya alam na ang tumulong sa kanyang pamilya noon, nang nawalan sila ng bahay, ay ang foundation ni Elian. Hindi niya rin alam na ang lalaking ito ay minsan ring biktima ng kawalan, panloloko, at pagkasira ng tiwala. Ngunit hindi na yun kailangang sabihin. Sa Maynila naman, si Maris ngayon ay volunteer counselor sa isang women's rehabilitation center. Tahimik na namumuhay. Hindi na siya sikat. Hindi na siya nasa pedestal. Pero marunong na siyang makinig, umintindi, at higit sa lahat ay ang tumanggap. Sa sulok ng kanyang drawer, naroon pa rin ang lumang diary. May pangalan na Elian. Hindi niya na ito binuksan pa. Hindi dahil sa ayaw niya, kung hindi dahil tapos na ang pahina ng kanilang kwento. Sa bagong kabanata ng kanyang buhay, hindi na siya naghahanap ng kapalit. Hindi na siya umaasang mababalik pa ang nakaraan. Ngunit araw-araw, tinuturo niya sa mga kababaihang sugatan ng pinakamahalagang bagay na kanyang natutunan. Hindi natin kontrolado kung sino ang mawawala sa atin. Pero kaya nating piliin kung paano tayong babangon. Hindi ang paghihiganti ang tunay na hustisya, kung hindi ang muling pagtuklas ng sarili at pagpapatawad kahit pa napakasakit. Sa dulo, hindi lahat ng pag-ibig ay nagtatapos sa kasalan. Hindi lahat ng sugat ay kailangang gamutin ng kapareho ring kamay. At hindi lahat ng tagumpay ay kailangang isigaw. Minsan, ang pinakamatamis na pagtatapos ay yung tahimik nating pagtatagumpay sa ating sariling paraan. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. At kung nais nyo naman pong suportahan ang ating channel para sa pagpapatuloy ng ating mga kwento, ay narito sa screen at description ng aking Gcash account. Ano mang halaga, ay taos puso kong tatanggapin na mayroong pasasalamat. Kung bago ka pa lamang sa ating channel mga kabarangay, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para naman palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.